Hello guys! Welcome ulit sa ating another vlog. Sa video ngang ito ay isi-share ko sa inyo yung pag-travel namin mula Aurora hanggang Boracay. Excited nga ako niyan guys kasi first time ko palang sasakay ng eroplano. Kaya naman itong mga maleta namin, isang linggo pa lang bago yung flight namin ay naready ko na. Inayos ko lang ulit yan nung hapon bago kami bumiyahin ng gabi. Sumobra kasi sa 7 kilo yung mga maleta namin kaya bumili pa ako ng isang traveling bag. Hindi na kasi ako bumili ng extra baggage kasi sayang din naman yung bayad. Meron namang libreng 7 kilong baggage kada tao. Kaya okay na yan kahit 3 yung bagahe namin. Ito nga at tinitimbang ko pa para saktong 7 kilo. Pagdating nga ng alas 7 ng gabi ay nagready na kaming lahat, naligo at nagbihis. Kasi plano nga naming umalis dito sa bahay ng alas 8 ng gabi. 10:30 pa naman ng umaga kinabukasan yung flight namin pero inagahan na namin ng alis para mas maganda. Kapag madaling araw kasi kami umalis, baka abutan namin yung traffic ng umaga sa Manila. At baka malate kami sa flight. At isa pang dahilan namin ay baka mas nakakaantok na yung ganong biyahe kaysa sa gabi. Nasa 6 na oras pa naman ang biyahe mula Aurora hanggang Manila. Yun ay kapag walang traffic, pero pag may traffic, naku, ewan ko lang. 8:24 nga ng gabi ay nandito na kami sa bayan ng Maria Aurora. 2 beses pa nga kami nagbalik-balik sa bahay kasi pareho kaming may nakalimutan ni nanay. Buti na lang at nasa barangay pa lang kami. Nandito na nga kami sa Kabanatuan ng mga oras na to at nagpagas lang kami dito sa gasolinahan. Makikita nyo guys yung mga bagahe namin sa likod naka-plastic. Pag alis kasi namin sa Aurora ay umuulan. Pasado alas 11 nga ng gabi ay nakarating na kami dito sa may Esitex. At ito nga at umuulan na naman. Buti na lang safe yung mga bagahe namin at naka-plastic silang lahat. Mag-aalas 12 na nga ito ng gabi at binabantayan ko nga yung asawa kong nagdadrive at hindi ako natutulog kasi baka mamaya pag natulog ako, matulog na din siya. Charot lang guys, hindi talaga ako makatulog yung mga oras na yan kasi excited din akong sumakay ng eroplano. Dahil nga madaling araw na kami dumating dito sa Manila, ay wala kaming inabutang traffic at tignan nyo naman yung skyway, napakaluwag. May time din daw kasi na nagta-traffic dito sa umaga. Parang mas mahal nga lang yung bayad dito kaysa sa NLEX at Esitex. Pero okay na din kasi mula NLEX hanggang airport ay skyway na lang. Napakabilis na ng travel. Naa-amaze nga ako ng mga oras na to guys kasi ang tagal ko nang hindi nakabalik ng Manila. At kahit itong siking ay tuwang-tuwa nga dahil ang dami niyang nakikitang crane sa taas ng building. 2 AM kami dumating sa Manila kaya natulog muna kami dito sa So Clean So Good. 4 na oras nga lang kami nakatulog dyan dahil alas 7 ng umaga ay umalis na din kami. Natutuwa na nga siking ng mga oras na yan dahil ang dami niyang nakikitang lumilipad na eroplano. Napakalapit nga lang nung tinulugan namin dito sa airport kaya naman ilang minuto lang ay nandito na rin kami agad. Nandito nga lang muna kami sa labas nakaupo dahil inaantay namin si Daddy nagpa-park pa ng sasakyan. Iiwanan kasi namin yung sasakyan sa parking area ng airport kaya naman hinahanapan pa niya ng magandang pwesto. Pagpasok nga namin dito sa loob ay naghahanap nga itong asawa ko ng makakainan dahil hindi pa kami nagbe-breakfast. Itong mga oras na to ay inaantay na nga lang namin yung boarding gate number ng flight namin. At maya-maya nga ay in-announce na dito sa screen kung saang boarding gate kami pupunta. At nakalagay nga dito na on time yung aming flight, buti na lang hindi delay. Nandito na nga kami at inaantay na lang namin na pasakayin kami ng eroplano. Maliban nga dyan sa asawa ko at sa binan kong lalaki, lahat kami ay first time sasakay ng eroplano. Kaya naman excited kami na kinakabahan. Dito nga lang kami medyo natagalan at halos na delay na ng 30 minutes yung alis namin. Pero okay lang, mahaba ang pasensya namin dyan guys dahil nga excited kaming lahat. Maya-maya pa isa-isa na kaming pinasakay dito sa bus na maghahatid sa amin papunta sa eroplano. At wala nga mapagsidlan yung excitement ng mga anak ko dyan. Excited? Excited, King? No? Yes. At ito na nga guys, moment of truth. Sa wakas ay makakapasok na kami sa loob ng eroplano. Eto nga at kasunod pa namin pumapasok yung piloto. Pagpasok nga namin dito sa loob ay agad na namin hinanap yung aming seat number. At buti na lang ay magkakatabi kaming lahat. Tapos ganito pala sa loob ng eroplano guys. Parang loob lang ng isang malaking bus na sobrang lamig tapos mausok. Pagpasok nga namin ayan at kanya-kanya na kami ng upo. Sabi ko nga sa asawa ko ay siya na ang tumabi dun sa 2 bata. At baka pag lumipad na yung eroplano ay magkanya-kanya na kami ng takot. Hindi ko na sila maasikaso. Kasama nga pala namin dito
dito yung mga binan ko, yung kapatid ni Raymond at yung asawa niya at pati na rin yung tatay ko. Kasama din pala namin papunta ng Boracay yung kuya ni Raymond at yung asawa at mga anak niya. Nahiwalay lang sila ng flight. Eto nga at nagde-demo na ng safety procedures yung mga flight attendant. Hindi ko nga yan masyadong maintindihan kaya natatawa nga ako sa isip-isip ko kung paano ko gagayahin yung mga ginagawa nila kapag may nangyaring hindi maganda. Pero wag naman sana. Alam nyo ba guys, isa din ito sa mga pangarap kong trabaho nung nagtatrabaho pa ako sa Manila. Pero ang alam ko nga ay mahal ang training na ito kaya hindi ko na pinursu. Maya-maya pa nga ay ito na at nagsimula ng umandar yung eroplano. Grabe nga yung takot ko dyan guys, lalo na nung paangat yung eroplano. Pero yung dalawang batang anak ko, wala man lang katakot-takot. Natatawa na nga lang ako ng mga oras na yan dahil bawat galaw ng eroplano ay nahuhulog din yung puso ko. Pag ganyan palang nasa taas na yung eroplano at diretso na lang yung lipad, ay pwede ka nang tumayo-tayo o mag-CR. Eto nga at may bata ditong inaantok na. Habang nasa himpapawid nga yung eroplano, ay napakaganda palang tumanaw dito sa may bintana at napakaganda ng langit. Dati nga ay sa picture ko lang yung nakikita at ngayon nga ay nakikita ko na mismo sa aking mga mata. Matagal nga namin pinag-ipon ng mag-asawa itong travel namin na ito. At worth it naman dahil lahat ng gagawin namin dito ay first time. Napaka-bless nga ng mga batang ito dahil sa murang edad nila ay nararanasan na nilang mga ito. Pinaghirapan at pinagpaguran naman namin mag-asawa ito kaya naman deserve natin itong pamilya. Dahil sabi nga nila wag puro trabaho, magbakasyon ka din. Hindi naman kailangan na sobrang layo o sobrang mahal. Ang mahalaga ay nare-reward mo din yung sarili mo. O siya, hanggang dito na lang muna guys. Susunod ay ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan namin sa Boracay. Kaya naman follow me for more videos. Thank you for watching. Bye!